Dental clinic, isang lugar kung saan tayo pumupunta para magpagamot at magtiwala. Pero noong 2010 hanggang 2011, ang mga klinika sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya sa Luzon ay naging entablado ng isang buhay na bangungot. Isang lalaki ang magpapanggap na pasyente. Maayos ang bihis, magalang at may dalang reklamo sa ngipin. Pero sa sandaling sumara ang pinto at maiwan siya kasama ang babaeng dentista, lalabas ang kanyang tunay na anyo. Hindi lang pera ang kanyang kukunin, kundi pati ang dangal at kaligtasan ng kanyang mga biktima. Ginamit niya ang mga pangalang Aldrin Maliwat at iba pang alias. Ang kanyang modus operandi, simple pero mapanira. Pumipili siya ng mga dental clinic na kadalasang iisa lang ang tao, ang babaeng dentista o kaya may isang assistant. Papasok siya sa oras ng clinic hours, magpapakonsulta. Ngunit kapag nasa dental chair na o kapag nakuha na ang tiwala ng doktor, bubunot na ito ng patalim o baril. Isa-isa niyang itatali ang mga biktima, lalagyan ng busa ang bibig at kukunin ng mga mamahaling kagamitan, laptop, cellphones at kita ng klinika. Pero ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang krimen, hahalayin at gagahasain niya ang mga biktimang dentista bago tuluyang tumakas. Dahil sa takot at kahihiyan, maraming biktima ang nanahimik sa simula na siyang nagbigay ng laya sa sospek na ulit-ulitin ang kanyang karumal-dumal na gawain sa iba't ibang lungsod. Hindi nagtagal, naging malawakan ang panawagan ng Philippine Dental Association o PDA. Natakot ang buong komunidad ng mga health professionals. Naglunsad ng manhunt operation ng mga otoridad base sa mga cartographic sketch at kuha ng CCTV mula sa mga dinaanang klinika. Unang bumagsak sa kamay ng batas ang kanyang kasabwat na si Ronald Policarpio at sa matinding follow-up operation ng pulisya, tuluyan ding nasakote ang pangunahing sospek na si Albert Galang de la Cruz. Sa presinto, naging emosyonal ang pagharap. Sa kabila ng kanyang pagtanggi sa simula, positibo siyang itinuro ng kanyang mga naging biktima. Ang maamong muka ng nagpanggap na pasyente na patunayang muka ng isang malupit na kriminal. Ang hatol, dahil sa tapang ng mga dentista na tumayo bilang testigo at harapin ang kanilang traumatikong nakaraan, gumuho ang mundo ng sospek sa loob ng korte. Hinatulan ng korte si Albert Galang de la Cruz ng parusang reklusyon perpetua para sa patong-patong na kaso ng robbery with rape. Ipinadala siya sa New Bilibid Prison upang pagdusahan ng kanyang mga krimen. Bagamat nakakulong, ang pinsalang iniwan niya sa emotional at psychological na kalusugan ng mga biktima ay isang habang buhay na parusa na kanilang papasanin. Ang kaso ni Albert de la Cruz ay nag-iwan ng malalim na aral sa lipunan. Ipinapakita nito na ang panganib ay hindi lang nagtatago sa madidilim na eskinita. Minsan, ito ay kakatok sa iyong opisina, nakangiti at magbabayad bilang isang customer. Pinatunayan din ng kasong ito na ang hustisya ay hindi nakukuha sa pananahimik, kung hindi dahil sa lakas ng loob ng mga biktimang dentista na magsalita at lumaban, baka hanggang ngayon ay malaya pa ring naglalakad ang halimaw sa ating mga lansangan. Sa mundong puno ng pagkukunwari, gaano nga ba tayo kaligtas sa likod ng ating mga nakakandadong pintuan? Sino ang sunod mong papapasukin?